Magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Ngayon po ay January 11, 2026. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ngayong araw ng Panginoon. Una po, tayo po ay manalangin sa pagsisimula ng ating gawain. Dakilang Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ngayong umaga. Dinadakila ka po namin. Amin dinadalangin ang gawain ito online na upang maabot po ang mga hindi makapagsamba sa inyo. Nawa ang panahong ito ay uukol namin sa inyo, unahin namin ang inyong kaharian. Hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan na gawa sa isip, salita, sa gawa. Nawa po ay marami pong maabot ang gawain ito ng Chapel of Worship online service ng mga hindi po nakakakilala sa inyo at ang mga Kristiyano pong hindi po maka-attend po ng gawain sa amang panig ng mundo. Tulong na inyong Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami sa aming gagawing gawain ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po ng Panginoon muli sa atin lahat. At pinupuri ko po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ang mga gawain po natin sa Chapel of Worship, meron po tayo dun sa gawin ng bandang Parkstone. Meron po tayong chapel doon. May mga nagsisimula po tayong kapatiran doon na kinakamusta ko nga pala si Tatay Jimmy, ang kanyang sambahayan. Ngayon din po mga kapitbahay namin dyan sa Parkstone Night. Kinakamusta ko rin po ang dito sa amin sa San Juan, ang magsisimula po ng gawain dito ng Chapel of Worship. Ngayon din po sa mga kapatiran dyan sa Maragondon International Baptist Church. Kinakamusta ko rin po. Shoutout din po sa Church ng Living Word, pangunguna po ng aming pastor diyan. Iyan po yung mga katulong po natin sa gawain, mga kasama po natin sa Mobile Bible School, sa mga kaskwela ko, professor dun sa Andrew Theological Seminary. Kinakamusta ko rin po. At saan mang panig ng mundo, mga Kristiyano sa buong daigdig, kinakamusta po natin lahat ang kapatiran sa buong mundo. Marami po salamat sa pagkakataong ito na tayo po ay nagkakaroon ng gawain ganito, sapagkat nalalaman ko po na marami sa atin ang hindi nakakapagbigay ng oras. Halimbawa po doon sa may mga trabaho po, may mga busy sa negosyo. Kaya po nagkaroon po ng ganitong gawain ay upang maabot po kapag sa anumang oras, convenience na oras po nila, ay mai-set po nila kanilang puso't isipan. Masamahan po kami sa Chapel Worship sa pagsamba po sa Panginoon. Halina, samahan po ako sa gawain ito ng Panginoon ngayong January 11 po ng taon, kasalukuyan 2026. Noong nakaraan po mga kapatid, galing po ako kasama po ako sa mga naipadala po dun sa translasyon ng Jesus Nazareno sa ating mga kapatid na Katoliko. At na-appreciate ko naman ang kanilang debosyon, pananampalataya sa Panginoon,
sapagkat ang pagpaniniwala natin sa Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Subalit, mga kapatid kong Katoliko, diyan sa relasyon, ang kinakailangan natin ang pagkilala talaga sa tunay na Panginoon. Walang iba kundi ang Jesus ng Nazareno na kasalukuyan ngayon nakaupo sa kanan ng Ama. Siya po ang tunay na Diyos, anak ng Diyos, na dapat natin makilala at sambahin. Ang pagbigyan natin ng tunay na debosyon sa Espiritu at katotohanan. Hayaan niyo po at sama-sama po tayo na mapag-aralan at patuloy po natin na malaman ang katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon. Kung sino nga ba si Jesus, kung ano nga bang aral na yan. Ang pananampalataya po sa Kanya, sa anak ng Diyos, ang tanging daan patungo sa langit. Maganda na po at may paniniwala tayo sa Panginoong Diyos, subalit kailangan po natin na malaman ang katotohanan. Kung ano nga po talaga ang tunay na katotohanan. Sapagkat ang tunay na Jesus po ay babalik sa takdang panahon. Babalik po siya sa oras na hindi natin nalalaman. Tayo po ay magkaroon ng awitan sa Panginoon. Napasisimulan po natin. Sige po. Hanapin lang po natin sa with lyrics. Tuloy natin pa. Antayin mo natin ang Asadir. Sadir pants and pour the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As a deer fountain pour the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire. I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone. Desire, I long to worship thee. As a deer pant and pour
The waters of my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, long to worship thee. Purihin natin ang Panginoon sa awitin niyan. The waters of my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone are my spirit healed. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit. I long to worship. To worship thee. To worship thee. Purihin ba natin ang Panginoon sa awit na ito? Ligib, I will never love and trust Him. His presence daily live. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Love Him, to trust Him. Presence daily live. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Surrender all. All to Thee, my blessed
Tayo po ay dadako na ngayon sa mensahe ng Panginoon sa atin. Tayo po ay sandaling manalangin sa umagang ito. Nakilang Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinapanalangin ko po ang gawain ito upang maunawaan po nila ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Tulungan niyo po silang maunawaan ito at mamunga ang pagkikinig nila na inyong banal na salita. Turuan niyo po kami. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makikinig ng mensahe ng Panginoon. Okay po, ang pag-aaralan po natin ngayon, linggo ay unang araw sa linggo, sa pangalawang linggo po ng January, ngayong 2026, ay ang patungkol sa banal na hapunan o the Lord's Supper. Bakit nga ba sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries ay ginagampanan po natin ang the Lord's Supper, pag-alala sa banal na hapunan? Ako po mga kapatid ay ginagampanan ko po ito tuwing unang araw ng linggo. Meron po akong ginagamit na gamit dito. Ito po yung mga tinatawag na cups. Gumagamit po tayo ng wine, grapes, then tinapay po na walang levadura. As far as possible po walang levadura tinapay na ginagamit po bilang simbolo po ng katawan at dugo ni Kristo. Ating pong masusim pag-aralan mga kapatid, mga kaibigan, kung bakit nga ba ginagampanan sa Ecclesia o sa Church ng Panginoong Yesus ang Lord's Supper. We must be careful in our doing, in our hearts. Bakit nga ba natin ginagawa ang mga gawain ito? Tinatawag natin ordinansa. Kung papansinin po natin sa simbolo po ng Chapel of Worship ay nandoon po ang kalis o yung tinatawag na kalis at tinapay, yung kopa, bilang simbolo po ng mga ordinansa. Bilang isang mananampalatayang Kristiyano, sa pananampalatayang ito, ginagampanan po natin ang isa sa mga mahalagang sakrament. Kumbaga sa Catholic po, tinatawag lang sakrament ito. Sa Protestante pananampalataya, ito naman po ay ordinansa. Ang tawagin. O ang tawagin ay Lord's Supper. Ating pong pag-aaralan ito sa banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Kung ano nga ba, gaano ba kaimportante ang pagganap natin ng banal na hapunan o Lord's Supper. May mga naririnig ako na mga katuruan dito, may mga gumagawa nito na minsanan sa isang buwan, sa mga dati ko na samahan. Hindi ko na sinasabing mali yun o tama yun. Meron mang gumagawa nito minsan sa isang taon, o di kaya naman ay sa ibang protestanteng samahan ay hindi na nila ginagampanan sa makabagong panahon dahil nagpo-focus sila sa mas subalit ang salita ng Panginoon, ang banal na Biblia, nagsasabing ito po ay ginagampanan ang bawat mananampalataya sa tuwing sila ay magkakatipon, sa tuwing sila po ay ang gumagampanan po nito ay ang mga disipulo, ang mga alagad po. Ating sagutin ito sa liwanag na salita ng Panginoon. Basahin po natin sa unang Korinto 11. Tayo po ay nasa online service po ng Chapel of Worship. Ang pamagat ng ating sermon is all about the Lord's Supper. Para po sa mga bagong miyembro o mga
Hindi pa po kasapi. Napakalaga pong talakayan ito bilang ginawa ko na po rin sermon upang sa mga nag-oobserba po ng gawain ito ay maging maalaala nila na ito po ay napakalagang gawain ng Panginoon. At para sawayin na rin po kung sino man po ang nagwawalang halaga sa gawain ito ng Panginoon. Unang Korinto 11, basahin po natin sa Tagalog Biblia. Unang Korinto 11, versikulo ay 24. 11:24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol. Dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mababasa po natin to sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na gagawin daw po iyon sa pag-alala, remembrance po sa ating Panginoon. At ano po mga sangkap nito? Katas po ng ubas bilang simbolo ng kanyang dugo. Bilang simbolo po ng bagong tipan, yung binigay po ng Panginoon para sa atin. Ito po ang tinatawag nating communion natin, pakikipag-isa natin sa Panginoon. Tama po ba na pag ginagawa po natin to, nakikipag-isa po tayo kay Kristo at sa kanyang paghihirap, sa kanyang ginawa para sa atin? Matthew 26 verse 29. Ebanghelyo ayon kay Mateo, versikulo ay 26. Verse 29. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon, na inumin kong panibago na mga kasalok ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ulitin ko po, datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon, na inumin kong panibago na makasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Bago po ang Panginoong Hesus ay maghirap sa krus, ginampanan po nila ito bilang seremonyas. Ginampanan po ng Panginoong Hesukristo po natin ito para maalaala ang kanyang ginawa para sa atin, sa kanyang kamatayan, sa kanyang ginawang sakripisyo para sa atin. Unawain po natin mabuti, ano nga ba ang banal na hapunan? Bakit nga ba ginagampanan ito ng mga Kristiyano, mga kapatid? Mga brother and sisters, kailangan nating maranasan na hindi madali ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Hindi lang po ito isang ritual o ginagampanan natin. Ito po ay ang pakikipag-isa sa Panginoon. It is all about our, not only just our religious things or membership sa church, but it is the ordinance po. Ito po ang iniwan sa ating aral ng Panginoon. Mahalaga po mapag-aralan natin ang bahaging ito ng pagsamba upang lalo pang mapagtibay natin ang importansya nito. Ang bawat individual na miyembro ng Iglesia ng Panginoon ay maunawaan na hindi lamang ang pastor o ministro ang nakakaalam, subalit ang bawat individual ay maunawaan ito bilang magkakapatid po tayo sa Panginoong Hesukristo. Atin pong ihayag ang kaalamang ito. Tayo po subaybayan niyo po ako sa pag-aaral nito. Ano nga bang sinasabi nito sa lumang tipan at sa bagong tipan po? 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Basahin po natin. 1 Corinthians
5 verse 7. Sa mga kapatid ko po na mamaya pong alas 8:30 ng umaga, dadako po ako sa Naik upang simulan doon ang physical na gawain ng Panginoon doon mamaya pong umaga. Ngayon po, ito po ay ang online service po natin. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. At bandang hapon naman po, itong gawain naman po sa San Juan po. Verse 7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo maging bagong limpak na tulad na kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskua ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Mga kapatid kong Kristiyano, hindi natin mauunawaan ang kahalagahan nito kung hindi natin babalikan ang relihiyong Hudaismo, ang lumang tipan na kung saan kanilang inaalala ang araw kung saan yung kamatayan ay lumagpas sa kanila. Tinatawag nating Passover. Sa mga katulad bagay, tayong mga Kristiyano ay nagpapatuloy po ng tinakda ng Panginoon na mangyayari sa hinaharap. Na naganap na po kay Kristo ang kaganapan po ng kasulatan. Si Kristo po ang ating katubusan. Si Kristo po ang ating tagapagligtas. Dapat po tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Subalit, siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan mula sa kamatayan. Para mas malalim pa po tayo maging Kristiyano, atin pong papag-aralan po ang lumang tipan. Kung saan yun po ang katuparan po ay nasa atin po sa bagong tipan. Kailangan po nating mabuo sa isipan natin na hindi lang po basta ito nangyari, subalit ito po ay ang katuparan ng kasulatan noong una. Si Jesucristo po ang nagtatagpo nito na ibinahagi sa mga apostol na noon ay hindi pa nila nauunawaan kung bakit ito ginagampanan. Subalit, naunawaan nila nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, muling nabuhay. Matthew 26 verse 26. Basahin po natin sa Matthew. Napakahalaga pong pag-aralan nito sapagkat ito'y bahagi ng ating pagsamba sa kada pagkikita po natin ay maunawaan natin ang kahalagahan nito. Matthew 26. Ating pumbasahin. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Sinasabi ng Panginoon, ito ang aking katawan. Para malaman po natin yung pinakaano ng istorya po kung bakit ginagampanan ito, basahin po natin sa Lumang Tipan, Exodus 12. Exodus 12. Basahin po natin. Makinig po kayo sa background po ng Lord's Supper sa Exodus 12 verse 1 to 28. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging inyong pasimula
ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo ang buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisukuha sila sa galang kanila ng bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. At kung ang sambahayan ay napakakunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsalo-salo sa isasay ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisang taon, iyong kukunin sa mga taupa o sa mga kambing, at inyong alaalagaan hanggang sa ika-14 na araw na buwang ito, at papatayin ng buong pulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyaon at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto, at itataas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainin. Verse 8. At kanyang kakainin ang laman ng gabing yaon na inihaw na sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o lutuman ang tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ang kanyang mga paa, at pati ng kanyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anumang niyaong hanggang sa kinaumagahan, kundi yung matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga panyapak ay nakasuot ng inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay. At inyong kakanin dali-dali siyang Paskuwa ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo napapatay sa inyong pananakit ko sa lupaing Ehipto. At ang araw na ito'y magiging inyong isang alaala sa inyong pagdidiwang na pinakapista ng Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi. Ay inyong ipagdidiwang na pinakapista bilang tuntunin magpakailanman. Ito po ang Paskuwa ng tinapay na walang lebadura. Atin pong subaybayan ulit. Verse 15 up to 28. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw na yaong ay ihiwalay sa inyong mga bahay ang lebadura, sapagkat sino man kumain ng tinapay na may lebadura mula sa unang araw hanggang sa 7 araw ay ihiwalay ng Israel ang taong yon. 16 up to 27 po ay babasahin nyo po. Pwede nyo pong basahin sa bahay ang Exodus 12, 15 up to 28. Ito po ang huling verse. At ang mga anak ni Israel ay yumaon ay ginawang gayon kung paanong inutos ng Panginoon kay Moses ay kay Aaron ay gayong ginawa nila. Binasa po natin ang teksto mula Exodus 12, 1 to 28. Pwede nyo pong basahin yan sa bahay o saan man panig kayo dyan o saan man kayo naroon upang malaman nyo po ang background nito sa Old Testament times, kung bakit ito napakahalagang
ginagawa po hanggang sa kasalukuyan dapat ng mga tunay na Kristiyano. Sapagkat ito'y pinahalagahan sa lumang tipan, gayon din po pinahalagahan ito sa bagong tipan. Yung sinasabi po sa verse 11, it is the Lord's Passover. Then sa verse 14, sabi nga po natin yung verse 11, at ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga panganyapak ay nakasuot ng inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangan ninyo ng inyong kamay, at inyong kakanin dali-dali siyang Paskuwa ng Panginoon. Verse 14, it is a memorial. Una, Lord's Supper po ito. Lord's Passover po ito. Pangalawa, sa verse 14, makikita po natin, at ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdidiwang at pinakapista ng Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista bilang tuntulin magpakailanman. Yung inaalaala po natin to araw-araw, minuto, linggo-linggo, dahil ito po ay pinaka-memorial. Una po, Lord's Passover. Pangalawa po, memorial po ito. And take note po natin yung verse 27, na inyong sasabihin, siyang maghahain sa Paskuwa ng Panginoon na kanyang nilampasan ang bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, na kanyang sugatan ang Ehipsyo at iniligtas ang aming mga kasambahayan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Una po, it is Lord's Passover. Pangalawa po, memorial. And third, it is a feast commemorating a sacrifice. Yan po malalaman natin sa lumang tipan ang kahalagahan po kung bakit natin ginagampanan mula hanggang ngayon ang Lord's Supper. Nung tinatag po ito ng Panginoong Hesus, nandun pa rin po yung prinsipyo nito, ang pagsasakripisyo para sa ating mga nagawang mga kasalanan. Iniutos niya na ito ay obserbahan, at hindi lamang yon, yung pag-aalay po ng dugo, pag-aalay po ng buhay, yung dugo po ng kordero, na nakita naman po natin na walang ibang nakasatisfy po yun, kundi yung Panginoong Hesukristo po mismo. Yung kanyang sariling buhay inalay niya para sa ating mga kasalanan. Kung wala po yung paghihirap ng Panginoon, kung wala po yung pag-aalay ng Panginoon, ay tayo po ay mapapahamak. Atin pong pag-aralan kung bakit kada lang tayo nagagawain ay lagi tayo naggaganap ng bagong tip ng Lord's Supper. Kailangan natin itong gampanan sa tuwing unang araw na sa linggo. It is the day of our Lord, dahil sa unang araw po ng Sanlinggo, bumangon sa mga patay ang ating Panginoon bilang pag-alala na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. It is in the day of the Lord, tawagin natin, na nagpakahirap siya para sa atin. Mabasa din po natin sa Leviticus 23 verse 15 na basahin nga po natin. At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na iyong dalhin ang bigkis ng handog na inalog, magiging 7 Sabat na ganap. Leviticus 23 verse 15. The day of the Pentecost, Acts 2 verse 42. Mabasa naman po natin yung
tungkol doon sa bagong tipan. Kung nung lumang tipan, panahon po ng Sabat, dito naman po sa ating mga Kristiyano, ay ginampanan naman po ito sa araw naman po ng unang araw ng Sanlinggo. Walang iba kundi po ang ngayong araw po, linggo po. Acts chapter 2 verse 42. At siya'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Mababasa natin doon sa mga Gawa 2, versikulo 42. Kung saan nagkakatipon-tipon po ang mga Kristiyano noong unang panahon, noong unang siglo. Noong unang panahon, nagpuputol-putol po sila ng tinapay. At talaga pong inoobserbahan nila na maingat ang tinapay at ang ubas. Atin pong basahin sa Hebreo versikulo 10:25. Makinig po kayo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaral sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Ayan po. Lagi natin papalalahan isa't isa sa pamamagitan ng mga gaya po niya ng ordinansang yan. Isa pong uri ng pagpapaalala sa atin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians 11:20. Kung kayo nga ay nangagkakatipon ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Kung kayo nga ay nangagkakatipon ay hindi kayo magsikain ng hapunan ng Panginoon. Ayan, pumabasa natin dyan na hindi po yan pangkaraniwang pagkain lamang o sinasabi nating kagaya lang yan ng hapunan o merienda. Ito po ay isang uri na simbolo o ginagampanan natin hindi lamang po basta-basta, kundi bilang isang seremonyas po natin na pag-alala natin sa Panginoon. First Corinthians 16. Babalikan po natin sa kasulatan yung importansya ng ginagawa po natin. 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Yan, mababasa rin po natin yung kasunod noon, yung pagbibigayan po nila. Kasi kasama naman po talaga yung kung pagbibigay natin ng tulong sa mga kapatiran bilang act of love natin sa kanila, mga kapatid po natin sa Panginoon. Natutunan po natin na ginagawa po nila palagian. Acts 20 verse 7. Basahin po natin sa Acts 20 verse 7. Acts 20 verse 7. Verse 7.
At ng unang araw ng sanlinggo nang kami mga kakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nang nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Nakita po natin na si San Pablo na apostol po para sa mga hentil ay isinasagawa niya rin po itong banal na hapunan. Gayon din po ang pangangaral. Umaabot pa nga po sila ng matagal o hating gabi. Kung minabasa pa nga pa ilang araw pa ho ang pangangaral. Kaya kung mainip lamang kayo kung sa mga ganitong gawain ng Panginoong Diyos, hindi po dapat ito kinaiinipan. So, dahil ito po ay ang pagkakataon natin upang pagnilay-nilayan ang patungkol po sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ito po ang panahon ng pagsama-sama po natin upang mapalakas po natin ang bawat isa. Na lagi natin palalahanan malapit na kung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Sa tuwing iinumin natin ang katas ng ubas at ang tinapay na walang lebadura, ating ipinahahayag na malapit na kung dumating ang ating Panginoon. Basahin natin sa Matthew 26. Ang mahaba pong sermon na kagaya nito ay isang natural na form po ng pagtuturo po ng doktrina, pagtuturo po ito ng aral ng Panginoon. Ganito po talaga, mahaba po talaga ang pag-aaral, mahaba po talaga ang pagsisermon patungkol sa isang doktrina ng Panginoon kung saan taon ang binilang upang mapagnilay-nilayan ito, mapag-aralan ito. Subalit sa isang sermon po, sinisikap po nating maipahayag po ito para maunawaan po ng lahat. Okay, Matthew 26, basahin po natin sa 26 to 29. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila at nagsabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 29. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon ay iniuming kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Muling iinom ang Panginoon ng katas doon po sa kaharian niya sa langit. Hindi po napakaganda makakasalo natin ang Panginoon sa kanyang hapag, sa kanyang muling pagbabalik. Hinakailangan po ang tinapay ay walang lebadura. Hinakailangan po ay ang katas ng ubas po. It represents the body and the blood of our Jesus the Christ. Tayo po ay nagpapasalamat na binigay sa atin itong ordinansang ito upang matulungan tayong maalaala, hindi lang maalaala, magunita natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Wala tayong karapatan magreklamo kung bakit sabihin natin paulit-ulit natin ginagampanan ito. So, sapagkat ito po ang paraan ng Panginoong Diyos para sa atin. Hindi po pwede yung sarili nating sa church, sabihin natin, ito yung ating nakapagkasunduan. O, ang maharapat po tayo, ang church po, magpakumbaba na dapat sumunod po sa scriptures na sinasabing gawin po natin ito hanggang hindi siya nagbabalik muli. Tayo po ay palagi ang manalangin, magpasalamat. Ang pagkakatipon po natin, ang pagbabasa ng scripture, ang pananalangin, ang pagbibigayan, ang pagganap ng Lord's Supper. Kasama po ito sa pagsamba.
Kailangan po na dapat natin pong isipin na ang Panginoong Hesus, habang tinatanggap po natin, ay literal po na ang Panginoong Hesus sa ating isipan, na-imagine po natin na ginampanan niya sa ating puso, sa ating isip, na ginampanan niya ang kamatayan, na sinunod niya ang Ama hanggang sa kamatayan sa krus, upang hindi natin basta-basta lang na kainin ang tinapay na ito at ang ubas na ito, kundi ito mismo ang napakong tagapagligtas. Ito ang dugo ng kordero na namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, inoobserbahan natin maigi ang ating puso't isipan, sapagkat kung hindi tayo karapat-dapat, ay huwag na lang tayong tatanggap nito. Subalit, kung tayo magpapatuloy sa Panginoon, kung tayo mananatili sa Panginoon, tayo po, ang ating pag-uugali, ang ating attitude po sa pananambahan, ay makita po ang makabuluhang paggampan po ng banal na hapunan. Itag natin Lord's Supper. First Corinthians 11. Tandaan po natin itong verse na to. First Corinthians 11. (23-29). Basahin po natin kung ano po ba ang tamang attitude sa paggampan nito. 1 Corinthians 11:23-29. Bakit? Sapagkat hindi ko bagan kayo iniibig. Ano po pala to? 11:23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya magpagpasalamat, ay kanyang ipinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Verse 25. At kayo hindi naman hinawakan ang saro, pagkatapos na magkahapon ay sinabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro, ay hinalagin nyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yan po ang nasusulat sa kasulatan. We partake this bread and wine, grape juice or wine, for remembering Him, for His memorial. Hindi lang po to yung basta pag-iisip lang patungkol sa pansamantalang bagay, kung paano tayo kikita, kung paano tayo magkakaroon ng hanap buhay, o anuman gamit dito sa mundo, kung anumang hindi to kagaya ng libangan lamang po, kundi ito po ay isang pag-alala natin sa ginawa ng Panginoon. Siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ipinakikita po natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya bumalik sa verse 26. We partake for His suffering. Tayo po'y nakadadama ng kalungkutan sa paghihirap ng Panginoon at tagumpay sa paghihintay na siya'y babalik sa takdang panahon. We examine ourselves. Ine-examine po natin ang ating sarili. Hindi po ito nangangahulugan na pag may nagawa tayong kasalanan na hindi na tayo mag-take dito. Subalit, kung iniingatan ba natin mabuti o inaalala ba natin talaga bilang Kristiyano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Siyempre po, ipinagpapatawad po natin ito. Hinihingi natin, kinukumpisal po natin ito.
bago po tayo tumanggap sa banal na komunyon, na bilang bahagi tayo ng katawan ni Kristo, na hindi po tayo watak-watak bilang isang katawan. Ang katawan ni Kristo na bayubay, pinagputol-putol ito bilang magkakapatid tayo sa Panginoon. Hindi po ito basta pagkain lamang. Ito po ay ang simbolo ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Kailangan po ito ay seryoso at matapat. Ang banal na hapunan po na tinatag ng Panginoong Jesus ay physically na tinapay po. Physically po na ito po ay grape juice or wine po ito. Ito po ang binigay ng Panginoon sa atin. Ito po ang gabay ng Banal na Espiritu sa atin upang patuloy po natin gampanan sa panahon natin ngayon. Ang mga ibang Kristiyano po sa ating panahon ay nakakalimutan ito. Subalit ito po ang napaka-espesyal at pinakamahalagang importansya sa pagsamba po natin. Hindi po matatawag na pagsamba o isang worship kung wala po ang ordinansang ito. Maaaring masabi natin Bible study lamang ito, o sabihin natin isang uri ng kung wala po ang ordinansa na tinatawag nating pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa atin. Paano ba natin tinitingnan ito? Bilang isang nakagawian na lamang po ba? O isang bagay na binabaliwala lang po ng ibang mga simbahan? Subalit kung walang pag-alala ng Panginoon, bali wala po isang bahay na yan, sambahan na yan. Sapagkat ang pag-alala sa Panginoon ay ang paghihintay natin sa Panginoon na siya ay babalik. Hindi po ito ministeryo ng tao o ministeryo natin. Ito po ay ministeryo walang iba ng ating Panginoon Jesus. Ito po ang hapag ng Panginoon. Ito po ang kanyang ministeryo. Dapat po nating maisip na hindi po tayo nasa larangan lamang po ng isang organisasyon na gawa lamang po ng tao. Pagkat ito po ay ang iglesia ng Panginoon ay ang tinatag ng Panginoon. Yung tinatanong niyo po ako kung bakit ko sa Chapel of Worship ay pinapanatili po natin ito, sapagkat ninanais po ng inyong lingkod na ipagpatuloy po ang ginampanan po ng mga apostol, ang turo ng mga apostol na ibinaba niya hanggang sa panahon natin ngayon. Nasulat ang banal na kasulatan na muli ko po itong nabasa, kaya po ito ginagampanan. Nawa ang bawat totoong Kristiyano ay makita ang importansyang ito na nakarecord po sa banal na kasulatan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi baliwala. Marapat lamang po nating alalahanin ito sa tuwi-tuwi na, lalo tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ito po ay napaka halagang bagay sa gawain. Titus 2 verse 13. Na hintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Bilang pagtapos po ng mensahe ng Panginoon sa ating ngayong unang araw ng Sanlinggo, ang banal na hapunan o ang banal na dulang ay isang pribilehiyo bilang bahagi ng kaharian ng Diyos sa lupa na ginagampanan natin, na sinasabing unahin natin ang kaharian niya. Ang simbahan ng Panginoon bilang tunay na kabahagi nito, na marapat lamang gampanan ng tunay na Kristiyano natin ang pag-aalala sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagbabalik sa tamang panahon. Matthew 26 bilang pangwakas, Matthew 26 verse 29.
At tapos sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa karya ng aking Ama. Marapat lamang na obserbahan natin ito, seryosohin natin ang pagsamba, at makita natin ang karapat dapat lamang kung alalahanin natin tuwing unang araw ng sanlinggo, ang banal na hapunan. Kung ang inyong simbahan, kung ang inyong kinabibilangang samahang pananampalataya ay nag-o-observe nito, ang banal na hapunan, mapalad po tayo sapagkat sinusunod po natin ang turo ni Jesus, ang turo ng mga apostol. Ngayon naman po, tayo po dadako sa isang awitan natin na pagsamba ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Here I am to worship. Dapat lamang po siyang sambahin. Purihin natin siya sa espiritu at katotohanan. Samahan niyo po ako sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa pamagitan ng awit. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know
how much it costs to see my sin upon the cross. Isa pang awitin lang sa Panginoon. Kantahan pa natin ng isang awit ng Panginoon. Let us offer our life to our God. Pupurihin kita sa umaga, pupurihin kita sa gabi. Sa inyo po ang aking buhay, Panginoon. All that I am, samahan niyo po akong umawit. All that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, joy and to pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life, that you are not given. Habang kinakanta, iniisip po natin na ngayong handa po natin ang puso po natin, ipanalangin po natin ang tungkol sa pagbibigayan. Tayo po ay magbigay sa gawain ng Panginoon. Ikalawang Korinto, mabasahin po natin sa Ikalawang Korinto 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ng ayon sa ipinasya ng kanyang puso, wag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tayo po ay manalangin sa pagkakaloob. Dakilang Diyos, mahabagin sa lahat, pinupuri ka namin pinasasalamatan. Marami pong salamat sa gabing ito, sa araw na ito, na aming pagkakatipon sa online service. Dinadalangin po namin ang pagkakaloob ng bawat isa
ng sang-ayon sa kanilang kakayanan, sang-ayon sa kanilang ipinasya ng kanyang puso. Nadalangin po namin ito na inyo po paspasan, pagpalain, magamit po itong pakinabang sa inyong kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalawig ng mga gawain ito ninyo sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay po, sa mga ibig po magbigay at mag-ibig po na mag-donate po, nandyan lang po sa magko-comment lang po dyan sa baba na pwede po i-send through GCash or any form po ng giving po. Pwede po. Basta po na maluwag po sa loob po natin. Then, dadako naman po tayo sa isa sa mga importante pong ordinasya ng Panginoon ay ang pag-alala sa Kanyang ginawa para sa atin. Set po natin to. Basahin po natin sa unang Korinto 11, versikulo 23 hanggang 25. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong unang gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapero sa iyo, at sinabi, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ito po ang saro ng bagong tipan. Pagputol-putulin po natin ang tinapay. Pati pong kanin ng tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. Katas ng ubas. Ama, marami po salamat sa pagkakataon na muli kayong alalahanin sa ang inyong anak na nagsakripisyo para sa amin. Katawanin kami sa aming mga ginawang kasalanan, ang pagkukulang. Marami po salamat sa ginawa ng inyong anak. Sakripisyo ng krus. Hinihintay po namin ang kanyang pagbabalik sa tamang panahon. Marami pong salamat sa mga pagkakataong ito na muli kami pinagkakatipon bilang magkakapatid. Sa inyo po ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Ang Panginoong Jesus ay muling babalik sa tamang panahon. Sa oras na hindi natin nalalaman. Kaya tayong mga Kristiyano ay palagi magbantay. Palagi tayong maging tapat sa Kanya. Awitin pa muli natin ang ating Panginoon sa pangwakas gawain. Ating gawain sa pang-awit.
Awitan natin ang Panginoon ng heart of worship. When the music fades and all light strips away, and it simply come, longing just to bring something that's of war that will bless your heart. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. Purihin ang Panginoon. You search much deeper within, through the waitings of your. You're looking into my heart. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It is all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Hallelujah. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, to the waitings of your. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It is all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I bring you more than a song. Hallelujah. I bring you more than a song. I bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I bring you more than a song. You're looking into my heart, into my heart. Amen. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Hallelujah. Praise Him,
I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, all the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so Lord, but it seems I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. Tayo po ay dadako na sa pagtatapos ng ating gawain. Anything po na ginagawa po natin dito ay paglilingkod natin sa isa't isa. Ginagampunan po natin ito upang ang online service po ng Chapel of Worship ay para po sa mga malalayo po sa kapatiran, para po sa mga walang church na masamahan o sa oras sa trabaho nila hindi sila makadalo. Ito po yung pagkakataon na magpapalakasan po tayo through faith, through prayer, to our these simple things na magagawa po natin upang pare-pares po tayo na lumago sa Panginoon. Huwag po nating kakaligtaan ang pagkakatipon. Sabi nga po ng kasulatan, purihin natin siya at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Makilala po ng ating mga kababayan si Jesus, hindi lamang po sa pagkakataon na may mga pista o kaganapan, kundi ang tunay na Kristo Jesus na siyang nakaupo sa kanan ng Ama. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng ating gawain. Chapel of Faith Worship po ay idinededicate po natin sa Panginoon. Itong gawain na ito ay sa Kanya at patuloy po nating binibigyang halaga ang bawat utos at salita ng Panginoon sa ating mga buhay dahil mahal na mahal po natin siya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin. Sinasamba ka po namin. Marami pong salamat sa pribilehiyo na mapaglingkuran ka sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa ginampanan po ng inyong anak na si Kristo upang kami po ay matubos sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran po namin na nakinig ngayon po at nanood sa programang ito. Ngayon din po sa mga kapatiran ko po na dadalo po sa physical service po namin mamaya umaga po. Tulungan niyo po kami na patuloy pong lumakas, patuloy kaming manampalataya sa inyo, patuloy kaming nagpapagamit sa inyo. Kasihan nawa kami ng inyong banal na Espiritu habang kami narito sa lupa. Hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, tanggapin kami ng kanyang maluwalhating sa kanyang kaharian. Puri-puri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyo mga viewers, mga kaibigan at kapatiran. At nawa po ay napagpala po tayo. Sumayin nyo lahat po. Sumayin nyo po ang pagpapala ng Panginoong Jesus ngayon at pagpakailanman. Amen.